Magbintangan pa ho yung mga ibang tao. Tapos, nung nagkahiwalay kami, na ano po siya, na down kasi pinili niya kasi yung kagaya niya, itim na babae na prostitute din. Tapos pinalita ako daw yung prostitute. Natatawanan na ako, pero sige lang. Tapos naatake ako ng mga pamilya niya, ng mga friends niya, ng mga babae niya. Kasi hindi ako nagustuhan kasi sino ba daw, hindi daw ako karapat dapat sa ano na. Kahit nga siya ho mismo sinasabi na hindi na ako karapat dapat kasi artista na ho sila, sikat na ho sila, mapera ho sila. Hindi daw ako karapat dapat na, hindi daw ako nakalibil. Kumbaga slave lang daw ho ako. Hindi ako naman, naman ako nangangarap sa ganyan. Basta alam ko, nasa kabutihan ako, na tumutulong ako sa mga tao, sa mga nangailangan. Tapos, nag-service ako sa Diyos. Oh, nakas ko ng participate ng ano ko po, ng heart ko po. Pero sige, continue tayo. Inaatake po talaga ako. Araw-araw po yan. Ay mga gabay ko, nandiyan naman ho yan, si Papagad, mga archangels. Huwag ho tayong ano, kahit ano ho, mas makapangyarihan ho tayo sa kanila. Kahit na nakakaramdam ho tayo ng mga atake, okay lang ho yan. Huwag ho tayo problema. Mawawala ho yan. Mag-ano lang, dasal ho tayo. Ano lang ho tayo. Hingang malalim lang ho tayo. Huwag ho tayong panghina ng loob kasi yan ho yung gusto nila. Nung parang matakot ho tayo. Eh itong nakakonek sa akin, natalon to eh. Tinanggal ko na to, nag-cord cutting na ho ko ng ilang beses. Makapal pa rin yung mukha. Nagbabayad po siya ng mga mangkukulam. Iba't ibang, pag nagka-cancel po siya sa ibang bansa, dumadaan ho siya sa mga mga mangkukulam, pati yung kalibin partner niya or asawa. Marami ho siya kalibin partner, may asawa din ho siya, may mga anak din po. Pero ay, alam ho natin yung mga artista, dinideny po nila para lang po sa mga fans nila. Pero yung mga fans lang dyan, huwag ho kayong masyadong atat na makakunik na mga ganyang sikat na mga artista kasi ho, pag hindi ho kayo mayaman, hindi ho kayo kagaya ho nila. Hindi, ano lang ho kayo, nanakawan lang ho kayo, abuso lang ho kayo. Hindi kayo, wag ho kayo masyadong mag-concentrate sa mga ganyang tao. Mahalin niyo ho ang sarili niyo. Pwede ho kayong mag-idolize sa kanila, pero wag ho 100% kasi naobserbahan ko rin po sa ibang mga fans. Nagnanakaw na lang ho sila, alam naman lang wala mga pira, nagnanakaw ho sila. Yan ho yung hindi, ang isang hindi magandang pag-concentrate po sa mga idols kasi minsan ho ang mga idols hindi ho magandang impluwensya yan kasi ang mga walang pera gumagawa lang ho ng pagnanakaw para lang ho may makamaibili na wala naman, hindi naman mag-ano lang yan sa bahay ninyo, sa mga kwarto ninyo. Kumbaga magiging ano lang yan, mag-ano lang yan dyan, bundok-bundok lang yan, maging maging sagabal lang yan sa kwarto ninyo. Pero okay naman ho maging idolize. Hindi ko naman po sinasabi na ho kayo idolize. Pero mag-ingat lang ho talaga kayo. Wag na wag niyo hong idaan sa punto na magnanakaw kayo. Kahit alam niyo namang wala ho kayo pang concert nila, pambili ng mga binta nila. Wag ho ganun ho. Kasi hindi maganda. Yun po yung sarili niyo. Unahin niyo po yung sarili niyo kasi mas maganda ho yan. At saka yung mga idols na mga ganyan po. Masaya ho sila pag pag may nahihila po sila mga energy na magaganda kasi lalo ho sila magbuboost po. Kaya kayong mga fans nila, wag ho kayong masyadong mag-concentrate. Okay lang ho mag-idolize. Basta wag niyo lang ho gawing Panginoon ang mga ganyan kasi tao lang ho yan. Kagaya lang ho natin sila yan. Kumbaga, nag-perform lang ho lang yan sila ng pagiging stage. Pwede naman ho tayong lahat mag-perform doon sa stage. Pero yung i-concentrate mo yung sarili mo, wag ho kasi ikaw ho ang kawawa. Kasi pag hindi mo alam na yun pala yung idol mo, bininta pala yung kaluluwa kay Satanas. Nako, kakainin ho yung magandang enerhiya mo. Meron naman din po mga fans din na kagaya din ho nila, may mga itim din. Kaya gusto din ho lumapit doon. Kasi gusto din nila communicate doon. Naintindihan ko naman ho yun kasi alam naman, pag sikat ho yung tao, syempre gusto hong Pero, nako, sa mga nangangarap dyan na magkaroon ng karelasyon, huwag ho kayong masyadong lang, mga idols na kayo, huwag nyo hong 100% ibigay kasi kayo lang kawawa. Hindi ho yun, hindi po uso sa mga ganyan ho nila na pipiliin ho kayo na fans. Tapos hindi ho kayo katulad nila na sikat. Ang pipiliin mo lang yung mga kagaya ho nila, yung mga sikat, may mga mayayaman, may mga pangalan. Ang mga fans lang ho. Pero kung ikaw fans, mayaman ka, tapos malaman na, pwede ka hong atakihin lang. Super mag-iingat lang ho kayo, huwag ho kayong masyadong huwag ho kayong masyadong mag-concentrate kasi
Kaya lang mo talagang kawawa. Tapos po kayo, ramdam ko po yung, ang bigat talaga, andito, ang bastos pa. Ako naman po, hindi man po ako mahilig sa mga ganyan, mga idols. Nung bata pa ako, mahilig po ako sa mga artista, pero maganda kasi yung kapanahonan ko pong bata pa ako kasi wala naman po mga, yung, tawag ito, yung kagaya nito na, sa internet, wala po, dati po kasi bagasin lang sa mga kapanahonan ho namin yata noong mga artista, wala pong masyadong may mga kuling, kumbaga, futso lang sa kanila, kumakanta-kanta na, pero, as in yung may kuling talaga, hindi talaga kasi, nung kapanahonan nun, wala pa, kasi hindi pa yata masyadong yung kasamaan, hindi pa yata, tsaka wala ho yung mga marites, ngayon lang ho yan, na talagang, talaga yung kasamaan, kumbaga, naghahari na, pero, wag ho tayong mawalan ng pag-asa kasi kahit iba na ho ngayong panahon ngayon, kahit ang mga kabataan ngayon wala na mga respeto, masyado na hong materialistic. Kaya si Satanas, easy na kasi Satanas na mag-connect sa mga kabataan ngayon, sa mga tao ngayon. Kaya ako sa inyo, wag ho kayong masyadong dyan. Ang yung panabataya po ninyo, lagi nyo hong lagi niyo hong bitbitin, lagi ko yung magdasal kay Papa God, tsaka yung sinasabi ko sa inyo na mag-meditate ho kayo, kumain ho kayo ng mga magandang healthy foods. Ang pinaka hindi po maganda yung mga sigarilyo, mga alak, pangbabae din po, panilalaki. Dyan din ho makakuha po ng iba't ibang klaseng mga demonyo po. Alam ko maraming nagagat sa akin ngayon. Wala nang magagawa kasi katotohanan lang po sinasabi natin ngayon. Kung nagagalit ka, wala kong alam. It means kasi kaaway ka sa spiritual. Hindi ka niniwala sa kabutihan. Kung gusto mo yung sarili mo lang iniisip mo na mag-enjoy ka, okay lang naman mag-enjoy, wag lang ho sa kasamaan. Mga prinsi, tandaan ho ninyo, magdasal ho lagi tayo ha. Kung yung pabayaan na malayo ho tayo sa pagdarasal at pagsambit kay sambit kay Papa God. Wag ho, lagi ho tayo mag-focus kay Papa God. Marami pa po kung sasabihin, pero kasi mahaba lang yung oras natin, hatiin ko pa yung sana po makatulong po sa inyo. Sa sunod na po, story lang po tayo ng, kumbaga, kung ano lang po yung journey ko ngayon, isi-share ko lang sa inyo. Kasi alam ko naman, hindi lang naman po ako ang may journey. Lahat ho tayo mayroong mga tinatawag ni Papa God na mga chosen one. Hindi ho lahat ng mga tinatawag ni Papa God sumagot po sa chosen one. Kaya yung iba ho napunta po sa kadiliman kasi mas pinili na yung easy journey. Kasi po sa paging chosen one po kasi katulad ko po, pinili ko po yung mahirap. Kahit nahihirapan po ako, balikramo din po ako. Bakit ganyan? Pero tuloy lang po ang laban. Kaya po yung mga yung mga nasa kadiliman na imbes na sana kabutihan ang ginawa. Kasi nag-i-enjoy sila pwede sila makipag-sex kung sino. Pwede sila makapagnakaw. Yung kapangyarihan na ginagamit sa di maganda. Kaya ho, mas marami po ang mga napunta sa kadiliman. Pero ipagdarasal lang ho natin sanay magbalik loob sila sa Diyos. Sanay yung kaluluwan na kaya pang i-safe sa pamagitan po ng dasal. Pero kung ayaw nila isarili nila sarili ay papadjust ng kung ayaw nila isarili kay papagad ng kusa, wala ho tayong magagawa niyan kasi may free will ho tayo. O anong po yung purpose ang gawin natin. Pero wala ho tayong free will na gumawa ng di maganda sa kapwa. Lalo na ho yung pagpatay. Sa pamagitan po ng mga kulam, barang. Ako ho sa sitwasyon kong ito, dami po ko po naranasan na kulang. Marami po ko na experience na mga last year din na bigla po ako nang hina. Nung time na hindi ko pa alam kung paano gagawin. May nakatulong din po sa akin na panonood lang po ng sa YouTube or yung kagaya ko rin po nakatulong na. Nung ginawa ko rin ho, bumalik ko sa kanya, nung nakita ko siya, nalaman ko na yun pala siya talaga gumawa sa akin kasi. Kung ikaw kasi may kuling ka tapos malakas yung malakas yung intuition mo, tsaka kahit hindi mo kilala yung mga hindi mo kilala yung mga kaaway mo, tutulungan ka ni universe at saka ng mga gabay mo at ni Papa God na biglang ipapakita sa iyo. Halimbawa, pag mag-pop up sa YouTube, tapos hindi mo makilala, tapos pag pinanood mo, may experience na, alam, ganyan yung nangyari sa amin ngayon. Doon ko po na-discover na, yun pala, may makakunik ko kasi, yun yung naalala ko na, ganyan po ng sitwasyon. Kaya, nung buhat nun, nalaman ko tuloy na, siya pala yung kakunikta ko. Tapos, unti-unti ko siya nakikita sa
kasi may telepathic connection ho kami. Unti-unti ko po siya nakikita. Nung one time din po na bigla ho siyang patulog po ako noon tapos kumunikta ho sa akin.